iniisa-isa na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte na ay kulong. Dahil nga naman, sabi nga nila, sa 2028, kailangan ng lahat ng kakampi ng mga Duterte mawala. Lahat ng mga kaalyado, lahat ng posibleng tumulong, lahat ng posibleng mangampanya, lahat kailangan mawala yan. At talagang yurakan yung mga dating mga opisyal ni Pangulong Duterte para talagang madiin. O, tingnan nyo na, meron talagang war on drugs. Gusto nyo pa bang umulit yan after 2028? Diba? May mga ganyan-ganyan pa sila eh. Gago! Akala nila, makakalusot sila sa ganyang propaganda nila. Nagbabackfire yan. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Pilipino, na-miss ang war on drugs. Yan ang katotohanan. Ang mga Pilipino, na-miss yung kamay na bakal ni Pangulong Duterte. Hindi, isipin nyo to mga kababayan ha. Sino sa inyo dito ang tuwan-tuwa ngayon dahil putang ina, daming adik sa labas. Sa bahay ninyo, kapitbahay ninyo. Yung dating tulog, nagtatago, ngayon, doon sa labas. Gumagano ngayon. Hindi, ang daming ganyan ngayon. Walang biro, ang daming ngayong, talagang nasa karsada, mga lulong. Naku po, parang wala silang kinakatakutan, ano? Dati kasi takot sila eh. Alam nila, may paglalagyan sila. Ngayon, wala na. As in, na sila, piyesta na sila. Yung iba nga, tangin na, nagpo-post pa sa Facebook eh. Saka nakakita ng ganun. Dati nagtatago, ngayon nagpo-post sa Facebook. Di ba? Pero syempre, ito mga kakampuit, ito mga tanso, akala nila yung mga hirit nila dun sa war on drugs, yung pagkukundina nila kay Pangulong Duterte, akala nila, natutuwa sila. Sila lang, yung pare-parehong mga adik. Yung pare-parehong mga merong, ewan ko, kung may boyfriend ba silang adik, may girlfriend ba silang adik, o baka naman may kamag-anak silang adik, o yung mga magulang nila adik. Hindi malamang siya ganun eh. Alam mo ako, talaga sabi ko nga sa inyo, yung mga kilala akong ganyan eh, yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte kasi nasira negosyo nila. Nasira yung Oo. Ngayon, buti nga ngayon, hindi ko na sila kakilala eh. Kasi sabi ko, dahil na, pag kayo nakipagkaibigan sa akin, umayos kayo hindi pwede adik sa akin. Kaya ngayon, wala na yung mga hindot na yan. Nagtatago na. Hindi ko na alam kung asan sila. Hindi ko nga alam mga pangalan nila, yung totoong pangalan nila. Basta naririnig ko lang. Kasi nga, alam mo mga kababayan, nung panahon talaga ni Pangulong Duterte, takot na takot ang mga adik at pusher, drug lord. Ngayon, piyesta sila. Bakit? Saan ba nanggagaling yung droga? No, yung iba pa galing pa sa mga recycled, di ba? Mga recycle na drugs mula na nahuli ng kapulisan. Naku po. Tanungin ninyo, asan na yung mga nahuli? Ang dami mga recent mga nahuli na cocaine, party drugs. Ang daming nahuli. Asa na ngayon yun? Di kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ewan ko, ginagawa doon na sinusunog pa. Basta talagang dinidispose kagad. Ngayon ata, nire-recycle eh. Yun na ata nangyayari ngayon, nire-recycle. Bakit? Kasi, isipin ninyo bakit ang daming nahuhuli, ang daming nasasawatan, nasasabat na mga droga, pero bakit talamak pa rin ang droga sa karsada? Hindi nyo ba naisip yun? Kung totoo yung sinasabi nilang pinakamaraming drogang naharang, pinakamaraming drogang nahuli, di ba? Sana pinakamarami o di dapat sana bawas na sa kalsada yan kasi marami nga eh. Hindi. Mas lalong dumami sa kalsada. Bakit? Malamang sa malamang, ninegosyo. Ninegosyo ng mga nakaupo. Hindi natin alam kung sino yung mga yun. Gago! Basta ang alam ko, yung nakaupo na yun, ganun-ganun yun. Di ba? Kaya nga akala nila yung pagdidiin dun sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte kasi ngayon lumabas yung bagong listahan na kesyo ito daw ay ipakukulong mga ganyan-ganyan, di ba? Ito daw ay pagka lumabas ang warrant, sabi ba naman ni Claire Castro, anak ng wedding talaga to sa Claire Castro, no? Wala sa ulog. Sabi ba naman ni Claire Castro, hoy, pagka nangyari yon, wala kami magagawa to enforce the law. Tanga lang, tanga. Meron na nga Supreme Court decision eh. Tanga lang, Abogado ka ba o bobo ka lang talaga?
Hindi totoo. Ito, panoorin niyo to. At sinabi, ito. Obligado raw ang Malacanang na arestuin ang mga sangkot sa Duterte drug war. Obligado daw Malacanang arestuin. Obligado daw. Kung ano yung ginawa kay Duterte, papadala din daw. Naku po, patay tayo dyan. Basta't may ilabas ng arrest warrant ang ICC. Ito'y matapos ituring ng ICC na kasabwat sa drug war ang ilan pang dating opisyal kasama na si Senator Bongo. Sa kabila niyan, pag-uusapan pa ng mga senador ang dapat gawin kapag biglang ipinaaresto ang kanilang mga kasamahan. Narito ang aking report. Senators Bato de la Rosa at Bongo. Kabilang sila sa 8 pinangalanan ng International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng drug war. Pero ang tanong, sakaling maglabas ng arrest warrant kina de la Rosa at Go, protektado ba sila ng Senado? Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, imumungkahi niya kay Senate President Tito Soto na pagmitingan na ito para makabuo ng konsensus ang Senado. Pagmitingan na kagad para paglabas sa paglabas, isuko na kagad natin. Nahalatang halata talaga ito si Pinky Lacson, ano? Pinky Lacson! Magsama kayo ni Tuta Soto. Ilagay ko, kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So kailangan pag-usapan na natin. Talagang concern ninyo kasi gusto ninyo mabawasan ng ang minority para yung mga frustrated na mga nasa majority ay hindi na lumipat. Kasi alam mo, ano yan magkakaroon ng ano yan, ng alam mo yun, ng takot doon sa mga majority na hindi na satisfied dito kay Senate President Tuta Soto. Magkakaroon sila ngayon ng takot na naku, mahirap talagang kalabanin ng gobyernong ito dahil pag kinalaban mo gobyernong to, may kalalagyan ka. Hindi kasi pansinin ninyo. Lahat ng kumakalaban sa gobyerno may kinilalagyan. Lahat ng mga congressman na talagang vocal, talaga may kinalalagyan. Sinususpinde, plano pang tanggalin, yung isa naman talagang ginigipit na, 'di ba? Yung negosyo niya ginipit. Saka nakakita ng ganun, bigla-bigla out of nowhere, kakasuhan yung negosyo. 'Di ba? Yung mga bilyar, isa pa 'yan. Talaga namang kaalyado ng mga Duterte pero ngayon napabaw nila. Bakit? Kasi sinisilipan din sila ng mga kaso. Grabe yung sa kanila, tirada sa kanila, medyo, alam mo naman, itong mga bilyar, may, sorry pero may pagkatrapo rin itong mga, buti pa yung tatay pero itong mga anak, medyo trapo ng konti. So takot, di ba? Takot talaga na banggay ang gobyernong ito. Edi, anong mangyayari dyan? Magkakaroon ngayon ng takot. Pagka talagang nag-oppose ka sa gobyernong to, yeah. Ngayon nga, meron pang mga vlogger na talagang, ako nga, siguro na-immune na sila sa akin dahil kahit anong kaso, puro dismiss, di ba? Pero ngayon, sinusunod, sino? Si ating banateros na brother na si Sir Jack. Tanginang yan, no? Pati mga PWD, pinapatulan ninyo. Paano yung masasabing libelous yung sinabi niya, hindi nyo nga naintindihan? Diba? At saka napakatinding joke naman nung kanyang sabi, halatang halata. Diba yung sinabi niya na sa tingin niya daw, merong yung itlog ni betlog ni Marcos. Alam mo? Alam mo yun ang topic namin no? Magkakasama kami nila Baste Kasi sabi ba naman ni si Jack ba naman pag nagkwento, alam mo ba, dinimanda ako, bakit? Sinabi ko yung betlog niya, yung may... tawa na tawa si Baste Kasi siyempre, parang, di ba, mayor yun, tapos ganun ang magsalita doon siya, ano pa? Di ba, yung, eto ngayon, may bago, ewan ko kung nasabi na ni Dada, pero sasabihin ko na lang. Di ba, hinahanap siya ng, ng DOJ ngayon, Ilang beses pumunta sa kanila, sa kanila para mag-deliver ng love letter. Talagang tatakutin ka si Jason sa ngayon, kinasuhan ng libel. Si Ka Eric, kinasuhan din ng libel. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino nakasuhan ng libel? Hulaan ninyo, isa lang. Di ba? Isa lang naman na kinasuhan ng libel. Sino? Si Maria Ressa. Bakit? Tangin na,
Gumawa siya ng kwento tungkol doon sa isang businessman. Oh, yun yung libel na lagi nilang biniblame si Pangulong Duterte doon. Na wala namang kinaugnay si Pangulong Duterte doon sa businessman. Kesyo ang nagtulak daw noon para makulong si Maria Ressa ay si Pangulong Duterte, ginigipit daw. Ay gaga pala, bobo pala yung babae na yun. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.